Ngayong araw ng Martes, April 22, nakatakdang ihatid sa huling hantungan ang mga labi ng yumaong superstar Nora Honor. Ihihimlay ang alagad ng sining sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Taguig City. Isang state funeral para sa yumaong superstar ng pelikulang Pilipino bilang pagkilala sa kanyang napakalaking kontribusyon sa sining at kultura ng bansa. Inaasahang dudumugin ito ng publiko na dadaluhan ng mga mahal sa buhay, kaibigan sa industriya, mga taga-suporta at ilang matataas na opisyal ng pamahalaan para ipakita ang lalim ng paghanga at pagmamahal ng sambayanang Pilipino sa isang artistang hindi lamang hinangaan sa talento kundi minahal din ng masa. Samantala, kagabi sa huling lamay ni Ate Guy, dumagsa ang nakikiramay mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Bukod sa mga nagmamahal na kaibigan, nakiramay din ang presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Panoorin ang ilan sa mga kaganapan sa huling gabi ni Ate Guy bago siya ihatid sa huling hantungan ngayong araw. Makaraan lang. Excuse. On picture. May participate. Sino? Lana. Lana. Paula. Yan. Salamat. Hindi talaga ang kapalaran. Wow.
Muslim. 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 Senator, good evening po. Reveal. Bilang producer po ng Himala before. Yes. Nagulat ako dahil nagte-text siya paminsan-minsan. Nagte-text akala ko okay lang. Nabigla kami lahat. At tulad ng kanyang mga anak, nagulanta talaga ako. Akala ko talagang magte-text back lang ako. O okay ka na. Yung pala tuloy-tuloy na. Kaya nalulungkot ako. Napakalaking talent, talagang henyo sa lahat ng aspeto. At marami akong memories ng Himala. Binibiro ko nga yung mga anak niya na napaka-behave niya no, nung shooting na yon. Kasi wala namang magawa sa Ilocos, kaya handang-handa siya lagi. At tunay nga na yung sinasabi doon na walang himala, hindi totoo pagkat siya ay isang himala. Hanggang ngayon, himala pa rin para sa ating lahat. Thank you. Guide all the mararamdaman mo naman kasi siya sa eksena. Yun nga yung higop yun yung power niya. Yung hindi mo kailangan mag-motivate pag si Ate Gaya ka-eksena mo kasi dadalhin ka talaga niya. Dadalhin ka niya, bibitbitin ka niya, gagabayan ka niya. Ang powerful kasi ng babae. Direct kita ko siya Wakara, si Ganda. Ako yung pinakabago sa roster. Ako talaga yung San Sharon, ano po yung first word that comes to your mind when you hear the name Nora Honor? Superstar. Aside po from superstar. Kasi hindi ko lang sinasabi yung dahil yung tawag sa kanya. Siya talaga ang kauna-unahang itinuring na superstar sa ating bansa. Kasi parang fairy tale yung buhay niya, pero deserving siya sa lahat ng naging success niya. Napakahusay niya sa pagkanta, sa pagkarap, lahat ng pinasok niya. So talagang yung talento niya, maidadasal mo na lang sana ikaw at yung mga mahal mo sa buhay magkaroon din ng ganun kung gusto maging artista o mga Ako, one word.
Well, actually, tatlo. Irreplaceable, Yeah. national treasure, na malaking kawalan sa atin. Last question po. Ano pong legacy, as an artist po, ano pong legacy ni Miss Nora Honor ang hindi niyo po malilimutan? Oh my God, ang husay. Ang kahusayan niya sa pag-awit at pag-arte. Nag-iisa talaga siya. Kanya-kanyang estilo yan. Nag-iisa siya. Nag-iisa siya na iba ang siya yata ang pinakamalaking impact sa mula pa nung nag-umpisa siya.